Magandang araw mga banateros, at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yung tungkol sa pagkamatay ni Mima, yung vlogger ng loyalistang vlogger. At alam nyo ba, meron ako narinig na impormasyon. Naku po, patay tayo dyan. Dahil alam nilang tagilid ang impeachment ni VP Sara Duterte, ay malamang gagamitin itong pagkamatay ng vlogger at ibibintang sa mga Duterte at kakasuhan si VP Sara Duterte. May narinig tayong ganyan. Ito nga, Pero alam mo, kagaya nga ng sinabi ni Banat Bay na hindi na ako na ano dyan, hindi na ako na sorpresa dyan. Actually, in-expect ko na yan. Nabalitaan ko pa lang yan una. Nag-comment pa nga ako dun sa ano na yan. Kung yun yung na-comment ko, hindi na ako magtataka kung isisisi yan sa mga Duterte. Bakit ko nasabi? Kasi alam naman natin. Actually, ako hindi ko kilala yung Mima Alicia na yon. Ngayon ko lang nakita nga yung ano nun eh. Ngayon, parang nag-resurface lang lahat yung mga content niya dahil sa nangyari. Yun, lalo na yung sayaw niya na ano, yung tatay mo karton ilagay sa garapon. Sa akin, kumbaga sa ano, in-expect ko na talaga yon. Pero alam nyo, kahit gawin pa nila yan, kahit gawin pa yan ng mga kalaban ni BP Sara sa ano, sa politika, sa tingin ko hindi pa rin magbabago eh, kasi yung taong bayan talagang wala na, hindi na magbabago ang isip niyan. Talagang ano na yan sila, sa Duterte na talaga ang taong bayan. Kahit na sabihin natin na medyo dumidikit si Leni Robredo kay VP Sara sa rating, kasi dumidikit siya kahit konti eh. Pero dito lang yun sa Luzon lang yun pero kahit medyo dumidikit ng konti, malayo pa rin yun. Yung 52% versus 34 or 35%, sobrang layo pa rin nun. Hindi pa rin siya pwedeng ikumpara kung tutuusin. Kumbaga landslide pa rin yung kung ituturing. Kung halimbawa election yung ano, kunyari election no, tapos ganun yung naging outcome, 52% tapos 32%, landslide pa rin yun ituturing. Sa Luzon lang yun. Paano kung isasama mo pa yung Visayas Mindanao? Visayas Mindanao solid Duterte yan. Wala pa rin. Tsaka ang taong bayan alam na ng taong bayan na nagpopropaganda lang yung ano, yung kabila. Lalo na ito, nabalitaan natin, nakita natin sa Facebook na si Risa Ontiveros tsaka si Trillanes dumalaw sa burol ni Mima Alicia, 'di ba? So para sa akin para sa akin wrong move 'yun para sa kanila eh. Dapat di nila inilantad 'yun. Kung dumalaw man sila, sana yung sinikret na lang nila. Kasi inilantad nyo na dumalaw kayo, di ibig sabihin parang parang inamin nyo na ano na kayo yung nasa likod nung ano di umano yan si Mima Alicia ay bayaran na vlogger ni Bongbong Marcos. Or kung hindi man si Bongbong Marcos yung nagbabayad dyan, syempre kalaban pa rin ng Duterte ang nagbabayad dyan. Lumitaw yung mga mukha nyo dyan, Elisa Ontiveros tsaka si Trillanes, di parang inamin nyo na yun na kayo yung nasa likod ng ginagawa niya, di ba? Kasi kung may katinoan ka, ikaw na Pilipino, matinong Pilipino ka, matinong tao ka, hindi mo gagawin yung ganong content eh. Unang-una, pwede kang kasuhan sa mga sa content, sa ganong klaseng content ni pwedeng makasuhan yun eh. Subukan mo ikaw, DDS ka, gawin mo yung ganong content. Gawin mo kay Bongbong yun. Gawin mo kay Lisa yun. Gawin mo kay Trillanes yun. Tingnan natin kung di ka magkakaso. Diba? Kaya yan, hindi lang talaga sila pinapatulan ng mga Duterte, kasi wala rin naman kahit patulan pa yan ng mga Duterte, hindi pa rin magbabago na ang trust rating, ang gusto ng mga Pilipino ay Duterte na talaga. Kumbaga wala na silang magagawa. Kahit ano pang paninira gawin nila, tingnan nyo, dalawang angulo yung nakikita ko unang-una, pababain yung trust rating ni VP Sara Duterte, which is malabo na yon. Bakit ko nasabi? Yung impeachment,
trial, nakikita, napapanood natin yung impeachment, kahit anong gawin nila, hindi bumababa yung rating ni VP Sara. Instead, lalo pang bumabagsak lalo pang tumataas ang rating ni VP Sara dahil doon. Kasi lalong na tingnan nyo yung last part na nung tag dito nung hearing, hindi na nag-redirect yung prosecution, 'di ba? So kumbaga parang inatras na lang nila, nakita nila tagilid so inatras na lang nila. Kaya yun nga ang take away ko dun, wala to, hindi magmamaterialize to. Kahit anong gawin nila, baliwala na. Kahit idikit nyo pa yan sa pangalan ng Duterte, wala nang epekto. Yun lang sa tingin ko wala na siyang epekto. Isa pa, kung ikakaso nyo naman yan kay VP Sara Duterte, hindi, napaka-imposible pa rin na kumbaga magtatanim witness na naman. Kasi di umano si Risa Ontiveros merong isang lumitaw na bumaliktad sa kampo niya, which is yung Rene, kalimutan ko yung apelyido, na nagsalita laban kay Apollo Kibuloy tsaka kay Apollo Kibuloy nga ba yun? Basta yung Rene, alam nyo naman yun, kilala nyo naman yun. So di ba inano niya si Risa Ontiveros na tapos ngayon itong Risa Ontiveros pumunta sa burol. Ngayon kung mililitaw ngayon na witness laban kay VP Sara, paano pa ngayon paniniwalaan yun? May credibilidad pa ba yun? Wala na, sablay na, laglag na ulit. Kaya wala rin yan, walang mangyayari yan kahit gawin pa ng mga ng mga kalaban ng Duterte, wala na rin epekto. Kayo, ano masasabi niyo mga kabayan? Ito sa akin lang o sariling opinion ko lang at obserbasyon ko sa mga pangyayari. Kayo, kung ano ba ang obserbasyon nyo? Agree ba kayo sa akin o hindi? Comment nyo lang dyan sa baba, okay? Hanggang dyan na lang mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat. Big shoutout po sa mga nag-subscribe, sa lahat ng mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy kayo sumabaybay sa channel. At kung nakikita nyo na kapakinabang tong content natin, i-share nyo po sa mga mahal nyo sa buhay para makapag-enlighten sa mga sa taong bayan, sa mga kakilala nyo na medyo gumaganon, tumatagilid. Sige, hanggang dyan na lang mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.